Ayan, nasaksihan nyo yung ating Sabbath School ngayon, mga bata. Kanina, sabi ko, kailang man na mag-akyat dito kasama yung mga bata. Kasi mga bata dito sa taas, mabuti si Sister Alona. Ay, kasama ko dito sa taas. Kaya sabi ko, pasalamat ako. No? Pero mga kapatid, purihin ang Panginoon dahil itong ating mga kabataan dito, yung mga bata ay itinitrain, no? Itinitrain sapagkat sila bilang mga kabataan, mga kapatid ay isang mahalagang parte, no, ng ating iglesia. Kasi yung mga may edad na, sila na yung magiging kapalit, no? Sila na yung magiging kapalit natin pagdating ng araw, mga kapatid. Actually, talagang meron akong nabasa dito sa Biblia, dito sa aklat ng Mateo, mga kapatid. Sa Mateo 19, no? At sabi dito sa 19:13 hanggang 15. Alam po niyo, mga kapatid, noong panahon ni Jesus Christ pala, may mga bata na talaga na gustong lumapit sa Panginoon, no, maglingkod. Kaya lang may mga alagad naman, itong kanyang mga alagad ay nakikita nila na parang itong mga batang ito ay walang halaga, no? So sinaway sila ng Panginoon, mga kapatid. Sinaway sila ng Panginoon. Sabi nila, hayaan ninyo yung mga batang yan. Kaya itong ating mga kabataan dito, matrain natin yan. Baka sunod na mga panahon, mga kapatid, sila pa yung mas masipag sa atin na magdadalaw dyan sa mga kabahayan. Alam po niyo, mga kapatid, yan po isang mahalagang parte ng ating iglesia, yung mga kabataan din naman, mga kapatid. So, ang akin pong bahagi ay evangelism, yung akin pong promosyon. No? Evangelism, yun po, mga kapatid. Akala ko, yung i-assign ngayon, yung mga bata pa rin. Sa bagay, pwede naman tayong tawaging bata. No? Welcome sa lahat ng mga kapatid na nanggaling sa iba't ibang lugar. Hindi ko man kayo maisa-isa para isabi kung taga saan kayo, kasi hindi si brother ito dati kong kasama ito, si brother Lagrada no? Si Buit Lagrada nandyan sa likod, mga kapatid. Mga dati kong kasama yan. At sa lahat ng mga kapatid, nandito din si Pastor Cas. Hindi ko alam kung mayroon bang program o Sabbath service doon sa City Jail. Nandito si Pastor Cas. Nandito din si Brother Dodge. No? Wala tayo ngayon, Pastor? Wala. So, purihin ang Panginoon. Kasama natin si Pastor ngayong Sabado. Alam po niyo, mga kapatid, sabi ko nga, itong mga kabataan ay dapat talagang maturuan, no? Maturuan. Hindi lang yung sa pakipaglaro. Kundi sa larangan ng pagsasalita, pagbabahagi tungkol sa mensahe ng Panginoon. Sa Negros, mga kapatid, doon sa Negros, may simbahan akong narating doon sa parting Dawis. Parting Dawis dito sa may Naasog. Alam po niyo, mga kapatid, yung kanilang mga kabataan doon o yung mga bata, sinasanay nila na tuwing hapon ng Sabado, nagkakaroon sila ng small group na mga kabataan at yun ang kanilang dinadala sa mga tahanan at pinapaawit nila. No? Maganda rin. Pinapaawit nila doon sa mga tahanan, sa mga hindi Adventist.
Oh, di ba? Nagagamit yung mga kabataan. Hindi lang pala yung mga matatanda. At welcome doon sa ating bagong binyag. No? Si Kuya Benito nandyan sa likod. Maganda sana dito yung banda. No? Welcome Kuya, no? Sa ating panambahan sa araw ng Sabat. Mamaya, mayroon din yatang, aywa ko kung dito matutuloy ma'am yung binyagan dito gagawin. Hindi ko alam yan, no? Pero parang may nabanggit eh. So, mamayang tanghali, pagkatapos marahil ng pananghalian, mga kapatid, at mayroon tayong mga tatanggap sa bautismo. So, nandito si Nanay Palmuni. So, kinausap ko siya. Kinausap ko siya ng mabuti sa ngalan ng Panginoon. Kasi si Tatay Palmuni ay matagal na niyang tinanggap ang Panginoon, mga kapatid. So, walang nakakahadlang, no? Walang nakakahadlang, sabi nga ng Biblia, na tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Yung mga kabataan, mga kapatid, hindi malaking bagay na mawala sa atin kung ating turuan yung mga bataan. Tulad ng sinabi ko sa inyo doon sa Negros, ginagamit ang mga kabataan para maghatid ng pabalita sa pamagitan ng awit sa mga tahanan. Hindi ko naman ito sinasabi para sabihin na pilitin natin yung ating mga kabataan na gawin yon. Pero yun lamang ang aking nakita doon, mga kapatid, na maganda rin pala talaga. Pag uwi nila sa simbahan, pagkatapos nilang gawin yon, ang tuwang-tuwa talaga sila, mga kapatid. Tuwang-tuwa sila. Minsan may bahay sila na puntahan, binigyan pa sila ng 1,000. No? Pagkatapos nilang umawit, binigyan sila na 1,000. Grabe katuwa yung mga bata, mga kapatid. No? Kaya nasanay sila, sabi ng iba, o sige, kami rin. Malay mo, may magbigay din. Kaya alam po niyo, mga kapatid, yun po ang nakita ko doon, pero hindi naman lahat ng simbahan. No, hindi naman lahat ng simbahan. Actually, mayroon lang talagang tinatawag nating strategic plan ang bawat simbahan. No? Depende, no, sa pag-usapan, no? Depende sa pag-usapan ng church. So, mga kapatid, nung nakita ko dito ay tama nga pala na ang mga kabataan ay isang mahalagang bahagi sa gawain ng ating Panginoon. Marami pong salamat at hanggang dito na lang, ito ang aking promosyon sa umagang ito. Sunod na po natin. Sunod na po natin ang special song ng mga bata.
pagpapala ng pagkakabingi. Puod. Ang kwento tungkol kay Obero at ang matawa na Adventist School for the Children. Si Obero, ipinanganak si Obero na may normal na pagdinig. Manatay ang kanyang ama noong bata pa siya at ang kanyang ina ay bulag noon. Siya ay 13 taon gulang, nakasakit siya ng malaria dahil sa maling inikisyon ng gamot sa unang ospital. Naapektuhan ang kanyang pandinig at tuluyang nawalang ito noong siya ay 14. Paghahanap ng pag-asa, naramdaman si Obero ng panghihina ng loob, ngunit nakahanap siya ng pag-asa ng Biblia. Partikular ng Jeremias 29 verse 11 na nagsasabing ang plano ng Diyos para sa ikabuti ng tao. Nagpagtanto niya ang paging binggi ay maaring pagbahagi ng plano ng Diyos para sa Kanya at sa iba. Kanyang tukulin. Natapos niya ang pag-aaral at naging punong guro ng Mamatang Adventist School for the Children. Sa kanya, ang paaralan ay tumatanggap ng mga batang may edad 4 hanggang 18. Nagtuturo ng edukasyon, pangunahing kasanayan sa buhay at pagbasa ng Biblia, kasalukuyang kalagayan. 97 na bata ang nag-aaral simula noon 2012. Twenty-six sa kanila ang nabautismuhan. Ang paaralan ay may 73 bata noong panahong isinulat ang kwento. Misyon at paniniwala. Ang misyon ni Obero ay turuan ang mga magulang na ang pagkabingi ay hindi parusa sa pamamagitan ng kanyang sariling karanasan. Ipinakita niya ang pagkawala ng pandinig ay maaring resulta ng medisina, hindi kasalanan. Naniniwala siyang ginagamit siya ang Diyos upang tulungan ang mga bata at makumpleto ang kanyang misyon upang tulungan ang mga bata sa paaralan. Pagpapawawak 2023. Noon 2023, bahagi ang handog ay napunta sa pagpatayo ng bagong dormitoryo at multipurpose hall na may modernong kusina. Dati kumain ang mga bata sa bukas na bakuran
at nagluto sa apoy sa pansamantalang kusina mensahe. Ngayon alam ko na plano ng Diyos na ako ay maging bingi sa pamamagitan ang pagiging bingi, ginagamit ko ng Diyos upang tulungan ang mga bata sa paaralang nito. Nagpasalamat ako sa Kanya sa aking pagiging bingi o bero, pangungahing aral, ang mga pagsubok sa buhay na ay maaaring maging daan upang pagpalain hindi lamang ang sarili kung pati na rin ang iba sa tulong ng pananampalataya. Maraming salamat po. Dadako na po tayo sa ating lesson review by Care Group po. Meron po tayong 25 minutes para po sa ating review. Maraming salamat po.